Akala ko talaga papatayin na natin siya. Pero nung nagwala siya at nagbanta na pupunta sa pulis, doon mo siya binaril. Ako naman, parang tapos na ang problema. Wow, parang ang katawa-tawa naman yan. Alam ko, pero nung panahong yun ang nasa isip ko. Tapos na ang problema. Isa itong pagpatay na akma sa makabagong panahon. Tinawag itong catfishing murder. Isang dalagita sa Anchorage, Alaska, kinasuhan ng pagpatay sa matalik niyang kaibigan. Nagsimula ito sa isang kakaibang pakana ng catfishing sa internet. Nagpanggap online na milyonaryo si Darren Shillmiller at nag-alok ng $9 milyong para ayon sa kanya maghahasa at mapatay ang isang tao sa Alaska. Kaya mahusay siyang catfisher. Magaling siyang catfisher. Ibig kong sabihin, ito ang isang bagay na bibigyan ko siya ng papuri. Ibig kong sabihin, nahuli niya ako, kaya magaling siyang catfisher. Isang malupit na krim na pinlano online ang nagdulot ng habambuhay na pagkakakulong sa isang dalagita at maagang pagkamatay sa isa pa. Parang lobo na ginagabayan ng tupa sa katayan. Binarel ng batang yon ang pamangkin ko sa likod ng ulo. At pagkatapos, suminga pa ang pamangkin ko, sinipa siya sa ilog. Ikaw ba ang pumili ng biktima? Oo, kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Pagbabayaran niya ng buhay niya? Hindi. Kasalanan ko yon. Sa sarili mong mga salita, naging utak ka ng mga plano ng pagpatay at sexual na pag-atake. Tama bang sabihin yon? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sa labas lang ng Anchorage, Alaska. Madaling mamangha sa makakapal na kagubatan at matatayog na bundok na nakapalibot sa lungsod. Sa likod ng gubat at kagandahan nito, may nakatagong bakas ng karumal-dumal na krimen. Isang krimen kasing lupit ng mabagsik na kapaligiran. Natatago rin sa likod ng mga punong ito ang Highland Mountain Correctional Center. At dito rin nakakulong ang dalagang gumawa ng krimen, si Denali Bremer. Pinlano ni Bremer ang pagpatay sa kaibigan niyang si Cynthia Hoffman, kapalit ng perang, ipinangako ng lalaking nakilala niya online. Matapos ang 5 taon at habang nagsisilbi ng 99 na taong pagkakakulong, sinabi ni Denali Bremer na handa na siyang pag-usapan ng pagpatay na may kaugnayan sa catfishing. Ito bang una mong panayam? Oo. Gusto kong humingi ng paumanhin, parang sa lahat ng hindi nakarinig o nakakita noon. Ilabas mo lang ang saloobin mo. Kahit mariing pinayuhan akong huwag gawin ito ng abogado at iba pa sa kulungan, naisip kong panahon na para sabilin ang panig ko para gumaan ang konsensya ko. Narinig niyo na ang isang panig, kaya ako naman. Inamin ko na ang kasalanan at handa akong akuin ang buong responsibilidad. Sabi ni Bremer, hindi na siya ang dating tao nung isinagawa niya ang plano ng pagpatay noong 2019 at handa na raw siyang magsabi ng totoo. Nandito ako para tuklasin kung totoo ang alinman sa mga pahayag na yon at paano nahikayat ang isang teenager na sumali sa planong pagpatay sa internet ng halos di niya kilalang lalaki. Mali ang takbo ng isip ko noon. Matagal bago luminaw ang isip ko at tumigil ako sa paggamit. Hindi ko sinisisi ang droga, pero malaki ang epekto nito sa mga desisyon ko. Parang sinisisi mo pa rin ang droga. Hindi naman lahat. Yung pagdedesisyon ko, akin pa rin yun. Yung mga ginawa ko, ako pa rin ang may gawa nun. Nagsimumula ang kwento niya sa karahasan bilang isang batang babae na may ibang pangalan. Denali Bremer. Yan bang pangalan na ibinigay sa'yo nung ipinanganak ka? Hindi. 7 taon ako nung inampon ako. Ang orihinal kong pangalan ay Alexandria Baker. At bakit? Bakit nila kailangan palitan ng pangalan mo? Dahil sa kung anong kaakibat nito. Ang dahilan kung bakit ako kinuha mula sa bahay ng biological kong pamilya ay dahil sa isang malagim na pagpatay na nangyari doon. Pinalitan nila ang pangalan ko para bigyan ako ng bagong simula. Bagong simula, bagong pagkakakilanlan? Sana nga. Maaring huli na ang pag-ampon kay Bremer para makabawi pa siya sa pinsalang nagawa na. Gaya ng pagiging saksi sa pagpatay sa kanyang sanggol na kapatid ng dating nobyo ng kanyang ina. Sanggol pa lang talaga sila nun, sa totoo lang.
Hindi tumitigil sa pag-iyak si Gabriel. At si Corian, ang kanyang kakambal na kapatid na babae, umiiyak din. At para patahimikin siya, pinagbangga sila at inihagis siya sa sahig. Halos hindi nakaligtas si Corian at si Gabriel ay namatay. Nang makita kami, nagtatago kami sa aparador habang balot sa dugo. Ayaw ba yon? Ako at ang mga kapatid kong babae. Ilang taon ka nun? Mga 2 taon gulang ako noon. Sa huling bahagi ng kabataan niya, naging paulit-ulit na pasaway si Denali Bremer. Nagsimula akong gumamit ng meth, coke at heroin. Noong panahong yon, legal ka bang nagmamay-ari ng mga baril? Hindi ka pwedeng legal na magmay-ari ng baril sa edad na 17. Danadala ko lang sila kasi gumagamit ako ng droga. At nagbebenta rin ako at delikado ang ganong klase ng buhay. Kaya dapat may dala kang proteksyon para sigurado. Ibig sabihin, nagbebenta ka rin ng droga. Oo, hindi ko alam bakit ko nasabi yun. Hindi lang droga binebenta ko, pati sarili ko parang nagpuputa para sa pera. Kaya kailangan mo rin proteksyon kapag kasama mo ang mga ganong tao. Ibig sabihin, gumagamit at nagbebenta ka ng droga, pati may sex work ka pa. Para sa pera. Wala akong hiya-aminin yan. Kung may mag-overdose sa droga, hindi kasalanan ng nagbebenta. Hindi ko naman sila pinilit gamitin. Sa edad na 18, sinabi ni Bremer na siya ay ginahasa, nabuntis, at iniwang traumatized. Ilang linggo lang matapos niyang manganap ng isang sanggol na babae, bumalik na siya online para magbenta ng sex at muli na namang sumuong sa panganib. At doon mo nakilala ang isang lalaki online. Tinawag niya ang sarili niyang Tyler. Noon, Hayden ang pangalan niya, pero sa Snapchat, Tyler na ang gamit niya, kaya kahina-hinala. Dati ko na rin itong napansin. May mga lalaking ayaw ibigay totoong pangalan. Dumating ba sa punto na nagsimula siyang humingi sa'yo ng mga sexual na bagay kapalit ng pera? Parang doon kami nagkakalala sa dating app. Gagawin ko to kapalit ng pera. Kung gusto mong malaman pa, i-text mo lang ako. Kaya alam na niya agad kung ano ang ginagawa ko. Doon ako kumikita ng pera. Kaya napapadala siya ng pera sa akin para sa mga larawan, para sa mga video. Binabayaran ka niya para sa mga larawan at video. Mga larawan at video noong panahong yon. At ibig ko sabihin, hindi ako magsisinungaling, binabayaran niya ako ng malaki. Lalo pang bumabastos ang mga hinihingi niya. Oo, parang parami ng parami ang perang ibinibigay niya sa akin. Hindi mo ba napansin na naging red flag nung humingi siya ng mas marami at mas bastos? Naranasan ko na yan dati. Hindi ako magsisinungaling. Maraming lalaki na ang humiling niyan dati. Kaya hindi naman ito bago sa mga naranasan mo dati. Yung iniaalok ko, Sa tingin ko, hindi niya tunay na larawan ang ginamit. Hindi niya totoong larawan. O ang totoong credit card niya. Pwede ka na lang gumawa ng PayPal ngayon at gamitin ito para sa kahit ano. Kaya PayPal account ang ginamit niya para bayaran ako. At may mga di ka panipaniwalang sinasabi siya tungkol sa yaman niya. Tama ba? Tungkol dun. Kapanipaniwala ba yon para sa'yo? Sa totoo lang, nung una hindi. Pero nung nagsimula ng dumami at lumaki ang pumapasok sa PayPal ko, parang nagkakaroon na ng saysay. Sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya. Sabi ninyong dalawa, in love kayo sa isa't isa. Sinabi ko rin sa kanya pero parang ewan ko. Ngayon, nagdududa na ako kung naniwala talaga ako doon. Parang gusto ko lang talaga na mahanapan niya ako ng madaling pera. Siyempre, si Tyler ay hindi talaga kung sino ang inaakala namin. Sa katunayan, siya ay si Darren Shillmiller, 21 taong gulang na nakatira sa basement ng bahay ng kanyang mga lolo at lola sa Indiana. Pero malinaw din sa akin na si Denali Bremer ay hindi inosente o walang kamalay-malay na biktima ng masamang impluwensya online. Sa totoo lang, sa puntong ito ng panayam, hindi ko pa rin alam kung sino ang mandaragit at sino ang biktima sa catfishing na ito. Sandali lang. Sa kasong ito, parang dalawang panig ang gumagalaw. Alam mo, kadalasan ang catfishing ay isang direksyon lang. Iba ito dahil niloloko nilang isa't isa. Alam mo, at hindi mo madalas makita yan sa karamihan ng mga sitwasyon. Kaya nagiging interesante ito, parang niloloko mo ako, niloloko din kita. Tingnan natin kung saan naabot ito. Kawili-wili. Si Brad Garrett, dating FBI agent, ay naglaan ng dekada sa pagtugis at pag-iinteroga ng pinaka-wanted sa Amerika. Sa kasong ito, nakita niyang may 2 kriminal na sabay kumikilos. Sa tingin ko, nagpapanggap siyang mas maganda kaysa sa tunay. Magaling at kaakit-akit siya, mayaman din. Nakikita niya ito bilang oportunidad. Pagkakataong kumita ng pera. Bukod pa ron, nakakatanggap ako ng atensyon at gwapo pa ang lalaki, kaya mas iniisip ko kung ano ang mapapala ko dito.
na mas nababagay sa personalidad ng isang taong lumaki na desperado na kinimkim ang kanilang mga nararamdaman. Ngayon, kontrol na lang ang mahalaga para makuha ko ang gusto ko, ano man ang mangyari. Ginagamit na niya siya ngayon kahit na may atensyon at atraksyon pa siya sa kanya. Pero pinapaikot niya siya. Pinapaikot niya at inaalok ng mas malaking pera para kunan ng litrato ang gawaing sexual, kasama ang matatanda at creaming sexual na may kinalaman sa mga bata. At di nagtagal, isang pagpatay. Magkano pinag-uusapan nating pera dito? Hindi. Hindi. Million. $1,000,000. Hindi mo ba naisip na niloloko ka lang niya? Sa totoo lang, mahirap malaman dahil tiningnan ko na lahat ng litrato online at wala akong nakita. Sinuri ko rin ang numero at nakarehistro ito sa pangalan na sinabi niya. Tiningnan ko rin ang PayPal. Nakarehistro rin ito sa pangalan na ibinigay niya sa akin. Kaya magaling talaga siyang magpanggap. Magaling talaga siyang magpanggap. Ibig kong sabihin, dito ko siya bibigyan ng kredito. Nahuli niya ako. Kaya magaling talaga siyang magpanggap. Pareho silang predator na nakatagpo ng kanilang katapat at malapit na magsabwatan sa isang malupit na krimen. Paano, Denali? Paano unang napag-usapan ang pagpatay? Nagkaroon na kami ng ilang trahedya dito pero hindi ko ipapapalit ang lugar na to. Ako si Tito Don. Si Tim, na ama ni Cynthia, ay kapatid ko. Isa siyang napakatalino, masayahin at masiglang dalaga. Mahal niya ang buhay. Mahilig siya sa musika at mamili, gaya ng ibang kabataan. Kakatapos lang niya matapos ng high school. Nagtrabaho siya sa isang lokal na restaurant at maganda ang takbo ng kanyang buhay. Si Cynthia Hoffman ay walang kamalay-malay. Ang 18 taong gulang na tinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan ay pinuntirya siya sa isang plano ng pagpatay. Ayon kay Don Hoffman, ito ay dahil sa kanyang mapagtiwalang ugali at kainosentehan. Hindi siya mapanghusga sa mga tao, kaya madali siyang napaniwala. Nag-alala niya si Denali Bremer yata sa mall at ginawa niyang matalik na kaibigan. Isang beses, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lagay ng pamangkin ko. Talagang nahumaling siya kay Denali, alam mo yan, at inisip niyang kaibigan niya ito. Kahit hindi naman niya talaga kaibigan. Si Cynthia o Sisi ay may pagkaantala sa pag-unlad. Ayon kay Hoffman, hindi niya napansin ang mga babala tungkol kay Denali Bremer na para sa kanya ay napakalinaw. Si Denali ay parang isang mandaraga, palagi siyang naghahanap ng susunod niyang biktima. Nakilala ko siya na ilang beses sa bahay ni Tim at may kakaiba talaga sa kanya. Naimali talaga. Nasa sala kami lahat nun at dun ko siya nakilala. At nung nakilala ko siya, parang napalingwan na lang ako. At napaling, alam mo yan, hindi ako makapaniwala na hinahayaan mong makisama si Sisi sa mga ganitong tao. Alam mo na yung klase ng mga taong yan. Alam mong sangkot sila sa droga, sa kung ano-anong bagay. At sinabi ko yun kay Tim. Sabi niya, alam ko, matanda na si Cynthia at may karapatan siyang pumili kung sino ang gusto niyang samahan. Ibalik mo sa akin ang baril ko. Akin to. Pero sina Denali Bremer at mga kaibigan niya ay masama ang impluensya. Hinusgahan mo sila. Baboy ka talaga. Ang 16 na taong gulang na si Caden McIntosh ang naging tagabaril niya sa kaso ng pagpatay. Wala na sa safety. Kasama rin si Caleb Leland na sadyang nagbigay ng sasakyang ginamit sa krimen. Sa lahat ng oras, ipinapakita ng mga text na inutusan ni Darren Schillmiller, nagpapanggap bilang Tyler, si Bremer gamit ang alias na Angel, na gumawa ng malulupit na krimeng sexual laban sa mga menor de edad kapalit ng pera. Kaya siyang nagdidikta. Kung paano niya gustong abusuhin mo ang mga bata. Hawakan mo. Pababa. Labanan mo siya. Impresyunin mo ako. Sinubukan niya. Nang nabasa ko ang mga mensaheng yon, nagalit ako sa mga kaibigan ko. Parang sumasabay ka rin sa kanila. Pero ulitin ko, hindi naman ako yung nagte-text sa kanya nung mga panahong yun. Yung mga kapwa ko akusado, sila yung nagte-text sa kanya nung humihingi siya ng mga bagay na yun. Sabi nila, nagpanggap kaming ikaw at binigyan kami ng dagdag na pera para sa mga luma mong video. Sabi ko, ha? Ano yun? Pero hindi mo naman itinatanggi na ikaw nga. Hindi ko itinatanggi. Nabasa ko na. Na ikaw ay nakikipag-usap sa kanya kung saan hinihiling niya na gawin mo ang ilang bagay, mga kriminal na bagay, at ikaw ay nakikilahok dito, nagpaplano at sumasagot sa kanya.
Oh, yan ay halos hanggang sa parang sa mismong pagpatay. Pero, gaya ng sabi ko, 1 o 2 araw ko rin siyang hindi tinetext. Walang panama si Cynthia Hoffman sa mga pakana ni na Bremer at ng mga kasabwat niya. Matapos sabihin ni Bremer na nag-away sila dahil sa kanilang ex, lalong tumindi ang sitwasyon. Paano, Denali, paano unang napag-usapan ang pagpatay? Kaya, nagpapasok ako ng droga sa likod ng isang sasakyan. Nag-inject ako ng meth na hinaluan ng kaunting coke at nangyari lang ito ilang araw bago ang pagpatay. Nag-away kami ni Sisi ng matindi at ipinagkalat niya yon sa social media niya. Nagtalo kami dahil sa isang lalaki, nakipagtalik ako sa ex niya at nakipagtalik siya sa ex ko. Sige. Hindi mo ipinagmamalaki yon? Gantian lang. Sige. At, si Tyler, si Darren, ay nakaalam noon at alam mo na, medyo nilaro niyang emosyon ko at muling sumiklab ang selos ko. Hindi ko itatanggi, naging petty at nagalit ako. Sino ang unang magbanggit ng posibilidad ng pagpatay? Ikaw ba o siya? Darren. Si Darren ang unang nakaisip nito. Sa huli, inalokan niya ng 9 milyon para pumatay at kuhanan iyon ng litrato. Nayalok na niya. At ako naman, sige, ito na. Pero ang kaibigan ko, sabi niya, hindi, totoo to, tingnan mo, nakasulat dito sa salin. Sabi ko, ano? Kasi nung tiningnan ko, parang hindi ko alam kung anong iisipin ko. Inisip mo ba talagang posible magpadala ng 9 milyong dolyar sa PayPal? Ibig kong sabihin, hindi sa PayPal, pero kung marunong kang mag-wire transfer, pwede yon. Sige, wire transfer. Ikaw ang pumili ng biktima. Oo, grupo din ang nagdesisyon nun. Pero nung naisip namin yon, pumayag ako at sinabi kong oo. Galit kami sa isa't isa at sawa na ako sa kanya. Gusto ko nga makabawi. Totoo, gusto ko talagang makabawi, pero dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya bilang kapalit. Buhay niya ang kapalit. Hindi. Kasalanan ko yon. Ikaw ba ang pumili ng lugar? Oo. Bakit doon? Siguro, doon kasi nagkaroon ng pagkakataon. Ang Thunderbird Falls ay 200 talampakang talon sa Birch na kagubatan malapit sa Anchorage. Binala ni na Rimmer at Macintosh si Cynthia sa isang liblib na lugar sa gubat na tanawang sapa. Pinagplanuhan at pinag-isipan muna bago ginawa, tama? Oh, meron. Ako lang may baril, kaya dinala ko ang Caltech kong 9mm. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang plano? Ang plano lang talaga ay patayin siya. Hindi ko alam, parang di naman nila pinlano kung paano o ano man. Ganun lang. Anong ibig mong sabihin sa sila? Ikaw ang nasa gitna nito. Hindi naman ako ang nasa gitna, pero siguro sinusubukan naming lahat alamin kung paano yon gagawin. Akala ko, biro lang nila ito. Nagbibiro ka ba? Hindi. Seryoso ka talaga? Hindi. Nagbibiro ka o seryoso? Ano talaga? Nasa gitna siguro. Gusto kong pagbayarin siya, pero ayaw kong patayin. Gusto ko lang mag-iwan ng matinding marka sa isip niya. Okay, pero nung mga oras na yon, pumayag ka ng patayin siya. Patayin siya, Dahil kung may pera ako. Ooh. Tama. Para dalhin siya sa Thunderbird Falls para itali siya doon. Gamit ang duct tape. Nasikidan ang nagmungkahi noon habang nandoon kami. Siya ang nagdala ng duct tape. Sige. Hindi ko nga alam na dala niya yon. Sige, pero kasangkot ka rin. Maaring hindi ka ang responsable sa duct tape. Pero bahagi ka ng buong sabuatan na to, di ba? Ooh. Hindi mo naman itinatanggi yun, di ba? Hindi, alam ko yun nung araw ding yun. At kung ano ginagawa namin, alam ko na talaga. Pero hindi mo lang basta alam yon. Ooh. At ikaw ang gumawa ng plano. Sa totoo lang, wala akong ginawang plano. Wala pang plano nun. Sige, 12 ng Hunyo, 2019. Sa abot ng iyong natatandaan, ikwento mo kung anong nangyari nung gabing iyon. Sinabi mo kay Cynthia na mag-hiking ka, tama ba? Sinabi ko sa mensahe na mag-hiking kami. Pero ang totoo, magpapakahay kami at maninigarilyo ng damo. Pero sa totoo lang, Magturok ng droga at ginawa nga namin. Sa totoo lang, may plano ka, may balak ka na patayin siya. noong araw na yun, Tama ba? hindi man lang namin alam kung paano namin gagawin yon. Pumasok ka sa nakita ko ng lugar, magandang lugar. Kumasok ka sa trail, bit-bit mo ang baril. Oo, nasa hip holster ko yon. Oo, akin yon, pero hindi ako nagpaputok nun.
Hindi ako ang gumaril sa kanya. Hindi ako ang talagang gumawa ng lahat ng yon. Ako lang ang may paraan para gawin yon. Sina Bremer at McIntosh ang nagdala kay Cynthia sa sapa. Tinakpan ng bibig niya at tinalian gamit ang duct tape. Sila lang dalawang natitirang may alam sa eksaktong nangyari pagkatapos noon. At pagkatapos, nagsimula siyang magpanik. At doon niya sinabi na pupunta siya sa mga pulis. Gagawin niya ito, ire-report niya kami. Mapapahamak siya, pati kami. At doon kami pareho nagpanik. Sabi ko, hindi ako pwedeng mahuli dahil ang dami kong droga sa kotse. Kaya ayoko talagang makulong dahil sa droga o sa kasong kidnapping at pananakit kasi siya, may mga marka siya ng tape. Kaya ire-report niya kami sa pananakit at kidnapping. Sabi ko, sige. Tapos kinuha niya yung baril sa holster ko, nilapitan siya at binaril sa likod. Hindi ko pa nakita ang isang lalaki na sobrang kalmado. Basta na lang siyang lumapit sa likod ng isang tao at binaril ito sa likod ng ulo. Bang! Tama ba? Isang putok. Yun na yun? Sa likod ng ulo. Execution style. Pinanood mo siyang magpumiglas, tama? Oh, ginawa namin. Ginawa ko. Ginawa niya. Ginawa namin. May pagkakataon pang magbago ng isip. Inabot niya ang telepono niya para tumawag ng tulong. Hindi niya nakuha ang telepono niya. Kinuha yon ni Kaden. Inabot mo ang baril na 9mm. Oo, nung una, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sabi ko, ang tanga naman ito. Pero wala naman talaga akong ginawa nun siya kasi hindi pa naman niya tayo tinatakot nun. Pumunta lang siya sa tabi ng ilog, tapos doon na siya nagsimulang manakot at sumigaw ng malakas. At inisip mo ng paraan para makontrol ang sitwasyon ay ituloy ang plano at pumatay. Sumunod na lang ako kasi parang naresolba ng problema, 'di ba? At ako, grabe. Ang ganda pakinggan nun. Dati, parang wala akong puso. Ngayon, nagsisisi ako at hindi ko na uulitin. Noon kasi, yun talagang iniisip ko. Tapos na ang problema. Nakita mo ba nung itinutok niyo yun sa ulo niya? Ooh. Anong ginawa mo nang itinutok niya ang baril sa likod ng ulo niya? Nakatitig? Nakatitig. Wala naman akong sinabi. Siguro, nanood lang ako. Hindi mo ba siya sinubukang pigilan? Iwan ko. May ganong panahon, pero hindi ako sumigaw. Nakita mo ba nung itinulak niya siya sa ilog? Pansin mo ba nung nanginginig siya matapos ang putok? Ayoko nang tumingin, pero hindi na siya gumagalaw. Naisip mo ba noon mismong sandaling iyon na mula sa pagiging problema dong tinidyer, naging mamamatay taong tinidyer ka na? Oo, nung nasa kotse na kami pauwi, hindi sa mismong sandaling yon, hindi sa mismong oras na yon. Ang tanging nasa isip ko lang ay makalis dito. Makaalis dito? Umalis? May palatandaan ba na si Miss Bremer ay nagsalita tungkol sa pagpatay kay Cici? Oo. Sa katunayan, sa mga mensahe, hindi ba't sinabi pa nga niya? Sa isang punto, sinabi niya, literal na pumatay ako para sa'yo. Oo, ginawa niya. Hindi ako kasabwat sa papatay. Biktima rin ako. Si Denali Bremer ay tumakas at gumamit ng social media para buuin ang kanyang depensa. Hindi ko ginawa yon. Kinuha niya ang baril ko. Paulit-ulit na niya akong binantaan at ayokong mamatay bago ako makapagpatotoo laban sa ina na pumatay sa kaibigan ko. Sa edad na 18, nakipagsabwatan si Denali Bremer na dalhin ang kaibigan sa kagubatan at patay nito kapalit ng 9 milyon na inalok ng lalaking online lang niyang kilala bilang Tyler. Sa unang pagkakataon, nagsasalita siya sa publiko tungkol sa krimen at sa pantatakip dito. Paglingon ko, nasa oven na siya at nababalutan ng pulang dugo ang mga kamay niya. Hinawakan niya ang kamay ko at tumakbo kami sa isang daan. Umiikot kami at bumalik kami papunta sa kotse. Parang tumatakas lang kayo. Sa isang banda, oo, paalis na talaga kami at nagugulat pa rin ako na walang nakarinig ng mga putok ng baril. Tumatakas kayo sa crime scene. Oo, tumakas kami mula sa pinangyarihan ng krimen, kaya agad akong sumakay sa driver's side ng kotse. Umiyak ka? Sumisigaw ka? Wala akong ginagawa nun at di ko alam ang gagawin. Kinuha ko ang Clorox wipes, pinanasan niya ang kamay niya at iba pa. Pinanasan ko rin kamay ko dahil nadikitan niya ako. Dugo sa mga kamay mo. Iniwan niya doon ang cellphone niya. Sinunog pa nga niya. At muntik na rin niyang sunugin ng akin. Pero sabi ko, wag mong sirain ang telepono ko. Sabi niya, sige. Yun ang iniisip mo. O sige. Kasi, alam mo yun, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Kasi parang susunugin na niya yung cellphone ko doon mismo sa parking lot. At Oo,
Pero paano mo pa nagagawang mag-alala tungkol sa cellphone mo? Kung kakapatay mo lang at itinapon mo pa ang kaibigan mo sa ilog. Sa totoo lang, wala naman talaga akong presence of mind. Inisip ko lang bawat sandali, parang kailangan kong magmaneho papunta dito, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to. Kailangan kong wag mag-focus sa nangyari lang. Pag uwi mo, sinabi mo sa biological mong ina ang ginawa mo. Sinabihan ko siyang kailangan natin ng alibay. Para sa mga nagtatanong kung ano talaga nangyari, hindi ko siya binaril. Ilang araw matapos, sunod-sunod na nag-post si Bremer ng kakaibang mensahe na itinatanggi ang kanyang krimen. Hindi ko yung ginawa. Totoo, tinutukan ako ng baril at pinasunod para mailigtas sa mga bata. Sinabi pa niyang siya rin daw ang biktima. Nabalitaan ko lang na si Caden Brian McIntosh, yung lalaking bumaril sa pinakamatalik kong kaibigan sa harap ko, at sa lahat na nagsasabing sangkot ako doon ay nakalaya na dahil sa piyansa. Medyo natatakot talaga akong yun. Dahil may mga baril ako. Alam kong may baril ka, ma, pero ayokong mamatay bago ako magtestigo laban sa nanay na pumatay sa kaibigan ko. Lahat kayo na nagsasabing, peke ako, may kinalaman ako dito, ginamit ko siya ang boyfriend ko, at may iba akong dinidate. Sa isang pagkakataon ba, pumunta si Miss Bremer sa bahay ninyo kasama ang isa pang tao at nagbahagi ng ilang impormasyon sa iyo? Oo, pumunta siya. Sinabi sa akin na pumunta raw sila sa Thunderbird Falls kasama ang isa nilang kaibigan, isang dalaga na ang pangalan ay Cici, at binaril daw ni Caden si Cici sa ulo at itinulak ang katawan niya sa Pluto River. Imbes na bigyan ng alibi ang anak niya, tumawag sa pulis ang nanay ni Bremer. Kaya sa huli, tumawag ka sa pulis. Tinawagan ko sila kinabukasan. Anong dahilan kung bakit kinabukasan mo na sila tinawagan? Sa totoo lang, akala ko niloloko lang nila ako. Akala ko biro lang lahat o kaya ay sinusubukan lang ako kung gaano ako katapat sa kanya bilang anak ko. Kinabukasan, nakita ko ang balita at alam kong hindi ko kayang panatilihin sa sarili ko ang impormasyong alam ko nang hindi nagsasalita. Agad na inaresto si Bremer. Pagkatapos, lumabas sa investigasyon ng pulisya na si Bremer ang otak ng plano at siya ang nag-utos kay Caden McIntosh na kalabitin ang gatilyo. Makalipas ng 5 taon, ang dalagang nagsabi sa akin na handa na siyang akuin ng responsibilidad. Ay binababago na naman ang kanyang kwento at itinuturo ang sisi sa iba. Sinabi mo sa pulis na baril mo yon. Tama, baril ko yon, pero hindi ako yon at hindi ko siya inutusan. Inutusan mong ipapatay si Cynthia. Hindi ko siya inutusang gumawa ng anuman. Nataranta kami. Hindi mo ba siya binigyan ng baril at sinabihang barilin siya? Hindi. Bakit nung sinabi ko ulit yon sa kanila dahil sinusubukan kong protektahan si Caden nung una. Batay sa record, Parang kabaligtaran ng dating. Kasi nung una, siya ang itinuturo mo. kasi siya naman talagang bumaril sa kanya. At pagkatapos, inamin mong inutusan mo siya dahil hindi mo kayang kalabitin ang gatilyo. Hindi ko talaga siya inutusan gawin yon. Parang lumalabas na ngayon pagkatapos mong umamin sa pulis na inutusan mo siyang barilin siya. Ikaw ang otak man lahat. Parang binabawi mo na ngayon at itinuturo ang iba para mabawasan ang pananagutan mo. Ganun ang dating. Hindi ko naman talaga sinusubukang gawin yan ng lubusan. Sinasabi ko lang kung ano talagang nangyari ngayon. Sa interview room, kapag pinapakinggan ko interview ko, may lalaking pinapangunahan ng mga sagot ko. Parang, ginawa mo to, ginawa mo to, ginawa mo to, ginawa mo to. At alam mo yon, parang napaisip ako, siguro nga ginawa ko. Oo, ginawa ko, ginawa ko, ginawa ko, ginawa ko. Sinasabi mo bang napilit ka lang umamin at mali ang pag-amin mo? Para sa ilang detalye, Well, Paano naman yon? Hindi yan detalye. Yan ang kahulugan ng first-degree murder. Kung pinagplanuhan mo, inisip mo na ang mangyayari. pinaplanuhan nga namin ito at saka namin ito pinlano. At pagkatapos ay iniutos ang pagpatay kay Cynthia Hoffman. Pinagplanuhan at pinag-usapan talaga namin ito. At kahit pinlano namin sa mga kalokohang paraan, hindi ko siya kailanman inutusan na barilin siya. Iyon ang isang bagay na mali ang pagkakaintindi nila at ako mismo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Para sa akin, hindi ako ang pumutok ng baril. Ako lang ang naging dahilan. Ako yung naging dahilan na. Sa palagay mo, nababawasan ba pagiging mamamatay tao mo? Hindi nababawasan ng pagiging mamamatay tao ko. Sa konsensya ko lang. Kasi hindi naman talaga ako ang pumatay. Hindi ko pisikal na kinuha ang buhay niya. Pero ako ang naging dahilan kaya siya nawala.
Pasan ko ang responsibilidad at kasalanan dahil namatay siya dahil sa akin. Sabi mong inaako mo ang responsibilidad dahil patay na siya. Pero sinasabi mo rin na Hindi ako ang bumaril sa kanya. Hindi ko alam, pero lagi akong tinatamaan kapag sinasabing ako raw ang bumaril. Pero hindi naman totoo. May mga lumalapit at nagsasabing ganun, pero hindi ko siya binaril. Pero pinatay mo pa rin siya. Ano ngayon ang pinagkaiba? Hindi ko alam. Siguro, malaki lang talaga ang pagkakaiba ng ikaw mismo ang aktual na gumawa nito sa isang tao kaysa ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yon. Ipaggawa ito. Hindi ko alam. Para sa akin, magkaibang aktual na pagbabaril sa tao at ang pagiging handa rito. Kasi hindi naman talaga ako handa gawin yon. Pero handa siya. At alam mong ikaw mismo ay handang pumatay ng isang tao. Denali, natural lang na may simpatsya para sa dalagitang dumanas ng pang-aabusong tulad ng sayo. Pero ang mga krimen mo ay sobrang brutal, sobrang masama at planado, na wala talagang makakapagpaliwanag, lalo na makakapagpalusot dito. Sumasang-ayon ka ba doon? Kalaga? Walang dahilan. Wala ring paliwanag kahit ano. Hindi naman talaga. Hindi ito isang krimen na, alam mo yon, tulad ng maraming seryosong krimen ng kabataan na nagawa dahil sa bugso ng damdamin. Ang ginawa mo ay pinagplanuhan, pinag-isipan at tuso. At muli, dahil sa matinding kalupitan nito, hindi ito mukhang isang malagim na pagkakamali, kundi mas nagpapakita ng tunay mong pagkatao. Masasabi ko sa'yo ngayon na hindi yan ang tunay kong pagkatao. Ganun ba nun? Naitulak ako sa puntong yon. Oo, dati. Siguro yun na, ang pinakamasama kong naging sarili, ang pinakamababang punto ko. Parang yun ang halimaw na panig ko. Yung halimaw na panig mo, napansin mo bang madalas ka nagtuturo ng sisi sa iba? Palayo sa sarili mo habang nag-uusap tayo? Alam mo ba yon? Alam ko. Medyo taliwas yan sa ideya na talagang tinatanggap mo ang buong responsibilidad. Pinag-iisipan mo halimbawa kung pareho ba kayo ni Macintosh bilang mamamatay tao dahil siya ang bumaril at hindi ikaw. Itinuturo mo rin ng iba na sabi mo nag-text kay Tyler na parang ikaw. Itinatanggi mo rin ang mga kaso ng child porn. Itinatanggi mong biniktima mo ang nakababata mong kapatid sa bagay na yon. Marami kang ginagawa para umiwas sa pananagutan. Parang ang daming mali ng media, ang daming mali ng mga pulis. Kami ng mga kapwa ko akusado, ang dami rin naming maling ginawa. Lahat kami may nagawang sobrang tanga. At tinatanggap ko ang buong responsibilidad para sa parte ko, 100%. Pero hindi ko tatanggapin ang responsibilidad para sa kanila. Sa tingin ko, magulo ang takbo ng interview na ito para kay Denali. Parang gusto lang niyang mailabas ang bumibigat sa loob niya. Pero sa isip niya, gusto niyang kumbinsihin tayo. Tulad ng ginawa niya sa korte na kumbinsihin ang mga tao na kawawa siya. At alam mo, totoo naman ang ilan doon. Malinaw na naging magulo ang buhay niya. Pero ginagamit nila yon ang pagiging kawawa niya para ipakita ang sarili niya sa mas magandang paraan. Parang nasa likod lang ako ng lahat ng yon. Hindi ako yung nasa harap. Maaring si Kayden ang kumuha ng baril sa kanya o baka hindi. Pero ang mahalaga, base sa kwento niya, wala siyang ginawa para pigilan ito. Pwede sana niyang sabihin, Kayden, ibigay mo yung baril o subukan siyang pigilan. At talagang kapansin-pansin na ayos lang talaga sa kanya nung sandaling yun na mangyari yon. Right. Maaring umiiwas na si Bremer na yon. Pero may matibay na ebidensya na siyang namuno sa plano. At siya rin ang nagbigay ng ebidensya ng krimen sa kapartner niya sa catfishing. Kailan mo ipinadala kay Tyler ang mga larawan ni Cynthia Hoffman? Saang bahagi ng plano mo ito ginawa? May video kaming kinunan at sa tingin ko, may litrato rin siya na nakatali. Tinanggap ni Denali Bremer ang alok na milyon-milyon ng isang lalaking nakilala online kapalit ng pagpatay sa kaibigan niyang teenager. At nakabatay ang kasunduan sa larawang patunay na ibinigay niya. Kailan mo ipinadala kay Tyler ang mga larawan ni Cynthia Hoffman?
Saang bahagi ng planong ito? Merong isang video na kinuna namin. Tapos, sa tingin ko, may litrato siyang nakatali. At kailan mo ipinadalang mga yon? Naipadala na agad ang mga iyon pagkatapos kong kunan. Pagkatapos niyang kunan. Agad-agad pagkatapos. Kaya pagkatapos ng pagpatay? Hindi. Ito ay bago pa mangyari ang pagpatay. Oo, ito yung panahon na nandun pa kami sa ibaba. Habang tinapahirapan mo siya, At hindi naman talaga siya pinahirapan. Well, sa pamamagitan ng pagdikit ng duct tape sa isang tao, laban sa kanilang kagustuhan. pumayag naman siya. Parang siya pa nga ang nagmungkahi nun. Hanggang sa hindi na siya pumayag, di ba? Hanggang sa hindi na siya pumayag. Sa huli, hindi nabayaran si Bremer ng kasabwat niya sa catfishing na si Darren Schillmiller, na hinatulan din ng 79 na taon ng estado ng Alaska. Si Schillmiller at Bremer ay sabay ding nagsisilbi ng 30 taong sentensya sa federal na korte dahil sa child pornography. Pero wala sa mga yon ang nakapigil. Kay Bremer na umapela sa estado ng Alaska, nabawasan ang sentensya niya. Hindi ba dapat iniingi ng hustisya na gugulin mo ang natitirang buhay mo sa kulungan? Sabi ng mga tao, oo, yun ang hinihingi. At hindi ko nakikitang makakalaya ko agad. Pero umapela ka para mapababa ang sentensya mo. Oo, inaasikaso ko ang apela para mapababa ang sentensyang ipinataw ng Estado. Ano ang sinasabi niyan tungkol sa'yo? Sa isang banda, Sinasabi mong tinanggap mo na ang buong responsibilidad. oo, tinanggap ko na. Halos buong buhay ko ginugol ko dito, kaya kahit bigyan mo ko ng 79, kahit 80, dito pa rin ako mamamatay sa kulungan. Alam mo, hindi naman, ang ibig kong sabihin, yung numero lang talaga ang mabigat pakinggan. Sa tingin mo ba, karapat dapat kang makalabas ng kulungan? Sa tingin mo ba, karapat dapat kang bigyan ng isa pang pagkakataon pagkatapos ng ginawa mo? Sa tingin ko, lahat ng tao ay karapat dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon kung sila ay talagang handa na para doon. At alam kong sa oras na yon, magiging handa na ako. Hindi pa ngayon. Hindi ko hinihiling na makalabas agad bukas. Ibig kong sabihin, 30 taon ay mahaba para magbago ako. 40 taon, 50 taon. At kung noon ay talagang handa nga ako. Subukan ulit, pwede kong subukan ulit. Ang liham mo sa hukom tungkol sa sentensya ay may ilang tapat na katotohanan. Pero marami ring gas-gas na pahayag na parang sinasabi mo lang ang inaasahan nila. Tama ba? Ako mismo ang sumulat niyan dahil gusto kong magbago at pagbutihin ang sarili ko. Sinisikap kong gumawa ng mabuti araw-araw. Mukhang alam niya ang sasabihin. Halimbawa, sumusulat siya sa hukom ng liham na puno ng mga gas-gas na pahayag na gusto mong marinig. Totoo ba na yung mga tao may kriminal na pag-iisip ay madalas alam kung anong dapat nilang sabihin? Siyempre naman, pero alam mo, lahat naman tayo, sinusubukan nating ipakita ang sarili natin sa mas magandang paraan, kahit sa labas ng usaping krimen. Tayong lahat, sa mga resume natin, pinapaganda natin ang sarili natin, ipinapakita natin ang sarili natin sa pinakamagandang paraan. Walang pinagkaiba dito. Malinaw na isa sa mga nakakatulong sa kasong kriminal ay ang pag-amin ng responsibilidad. Kung sabihin mong, hindi ko ito ginawa, wala akong responsibilidad, malamang nadagdagan pa ang sentensya mo. Kaya tama, sigurado ako karamihan ng abogado, papayuhan ang kliyente nila na gawin yon. Pero may ilan na hindi. Malinaw na desisyon niya na iyon ang tatahakin. Binanggit ni Bremer ang kanyang magulong kabataan at ang kasabihang ang mga nasaktan ay nananakit din sa kanyang pakiusap ng awa. Totoo ang kasabihang, ang nasaktan ay nananakit din. Oo. Pero tandaan mo, karamihan sa mga nasaktan ay di gumagawa ng malulupit na krimen tulad ng sayo. Hindi. Tama, di ba? Sa tingin ko, pinakamaganda ang sinabi ng kapatid mong babae. Lahat tayo ay nagkaroon ng napakahirap na buhay. Pakiramdam ko, napariwara siya dahil sa maling kasama. At ngayon ay binabayaran niya ang pinakamabigat na kapalit nito. Sandali, sinong kapatid? Brenna. Sinabi yun ni Brenna? Oo. Parang hindi ko talaga kilala ang mga kapatid kong babae. Hindi ko alam sina Brenna, Rebecca o Courtney. Oo. Pero ang punto ay, Ang punto ay kahit ang sarili mong mga kapatid na dumaan din sa maraming maagang trauma na naranasan mo. Oo. Kahit sila, ang hatol nila sa'yo ay pinili mo to. Pinili mong maging masama. Di ako naniniwalang masama kang ipinanganak. Ikaw? walang ipinapanganak na masama. So pinili mong magpakasama. Oo, isang pagpipilian yan. Paano mo ipapaliwanag yan, Denali? Guilty.
Kinabukasan, Hunyo 3, tumawag ang kapatid ko at sinabing hindi pa umuwi si Sisi buong magdamag. Hindi ko siya makontak. May nangyayaring kakaiba. Nagising kinaumagahan matapos ang pagpatay si Uncle Don at ang ama ni Cynthia Hoffman at napansing wala siya. Kaya naghinala silang may napakasamang nangyari. At may patakaran siya na kailangan mag-check-in. Kailangan mong mag-check-in. Kailangan mong mag-check-in bawat 2 oras. Kahit ano, mag-text, tumawag. At pag tumawag si tatay, mas mabuti nandyan ka sa bahay. Nakatira ka sa bahay niya, mamapatakaran niya ang masusunod. Nakakatanggap siya ng text mula sa kanya, pero tinatawagan din niya siya ng sabay at di sinasagot. Alam niyang hindi siya yon. Nawala na ng Cynthia ang pamilya Hoffman magpakailanman. Naalala mo ba ang mga pampublikong paglabas ng kanyang amang wasak ang puso? Sinubukan kong huwag masyadong mag-focus sa mga sinasabi niya dahil, gaya ng sinabi ko, 5 taon na ang nakalipas, hindi na ako ang parehong tao ngayon. Nung 5 taon na ang nakalipas, nang una niya iyong ginagawa, galit na galit ako at wala akong simpatya. Tapos, 2 taon na ang nakalipas, dumaan ako sa isang malaking pagbabago. At yon ang nagdala sa akin sa kung sino ako ngayon na nakaupo sa harap mo. Pumunta ako at sumailalim sa isang treatment program doon. At nung may nagsalita, may napukaw siya sa loob ko na matagal ko nang hindi naramdaman. Sobrang tagal na. Isang bagay na nilibing ko ng malalim. Ang pakiramdam ng empatya. Ngayon, parang nakakatakot, pero 2 taon nang nakalipas ng sa wakas, ay tunay kong naramdaman ng empatya sa pinakamalalim at personal na paraan. Ramdam ko talaga ito. Dahil lang sa sinabi niya, paano mo mararamdaman kung ikaw yon? Oo. Yun lang ang kinailangan? Nung tinanong niya yung huling tanong, biglang nag-click lahat. Paano kung ikaw yon? Doon ko talaga naramdaman, parang nagkaayos lahat para sa akin. 22 ka nun. At bado nun, hindi mo man lang naisip yon. Sa totoo lang, hindi naman sa hindi ko naisip, pero hindi lang talaga siya tuluyang pumasok sa isip ko. Noon ko lang talaga naisip na kailangan kong itama ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para maitama ito. Para sa akin, naramdaman ni Denali na may natutunan siya at mas magaan ang loob niya tungkol sa sarili, hindi sa krimen. Pero alam mo, ang mahalaga sa mga ganitong sitwasyon, at hindi ko alam kung mararanasan niya ito, magiging ibang tao ba siya paglabas niya ng kulungan? Kasi ang dami ko ng mga nakaparol na pinabalik ko ulit sa kulungan dahil naging mabuting preso sila, nag-therapy, nagkaroon ng magandang trabaho, mahal sila ng mga gwardiya, tapos paglabas nila, bumabalik lang sila sa dating buhay nila, 5, 10, 15 taon nang nakalipas. Talagang mahirap baguhin ang nakasanayang pagkatao. Sabi sa kwento, hindi lumabas ng bahay ang nanay ni Cynthia ng 1 taon at kalahati. Sobrang nagdadalamhati siya. Alam mo, namatay din ang tatay niya sa aksidente sa motorsiklo habang nasa memorial ride bilang pag-alala sa namayapa niyang anak na babae na inagaw mo sa kanya. Hindi sana nangyari yon kung hindi dahil sa mga krimen mo. At ang nanay ay nasa critical na kondisyon sa ospital. Alam ko na ako ang pinakahuli at pinakaayaw marinig ng pamilya tungkol dito. Pero umaasa pa rin akong malalampasan niya ito at magiging maayos ang lahat. Habang buhay itong dadali ng sarili mong pamilya, kasama na ang mga kapatid mong babae, hindi ba? Ang mga kapatid kong babae, ang mga kapatid kong lalaki. Lahat sila ay hinatulan ng habang buhay. Hindi mo ba iniisip na nararapat lang sa'yo yon? 79 na tao ng hatol ng Estado, 30 tao ng hatol ng pamahalang federal. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang tsansa balang araw para makabawi ako sa komunidad sa labas ng lugar na ito. Dahil ito ang una kong panayam, tingin ko kaya ko naman. Sabi ng abogado ko, huwag ko daw gawin pero susubukan kong mas pagbutihin pa. Naglilingkod si Bremer ng sentensya sa isang pasilidad na may reputasyong maganang pagkakakulong na tinaguriang Camp Cupcake. At sabi niya, sinusubukan niyang gamitin ng maayos ang oras niya. Salamat sa oras mo. Makakakain ba ako ng tanghalian? Natuwa siya sa unang panayam pero di niya maipaliwanag lahat ng pinsalang nagawa niya. Lalong lumalang binanas ng pamilya Hoffman matapos patayin ni Denali Bremer si Cynthia. Yan ang dahilan kaya hindi siya dapat makalaya o makakuha ng apela. Mag-iingat siya sa loob dahil maraming kaibigan si Sisi. Baka may mapunta rin doon. Kahit gaano mo pa gabayan ang mga anak mo, marami talagang masasamang tao sa mundong ito. Nakikita natin ang naging resulta. Wala na ang pamangkin ko. Patay na siya. Binaril sa likod ng ulo. Para saan?
At dinala siya doon, pumunta siya doon ng kusa, iniisip na laro lang ito. Mag-hiking lang daw kami. Nakita nilang may espesyal na pangailangan siya at madali nila siyang nalinlang para magtiwala sa kanila. At alam nilang lahat na papatayin nila ang pamangkin ko. Parang lubong umaakay ng tupa papunta sa katayan. Sa tingin ko, wala siyang konsensya. Palagay ko, masama siya. Pinatay niya ang pamangkin ko nang walang pag-aalinlangan at kung may tsansa siyang takasan ng pananagutan, ginawa niya sana.